Sa katatapos lang na 2024 US presidential election, nagtagumpay po si Donald Trump sa pagkamit ng posisyon bilang bagong president-elect ng US. Kasabay ng kanyang tagumpay, muling sumigla ang crypto community. Ito ay dahil sa kanyang mga pahayag at mga pangako tungkol sa crypto na di umano'y magbibigay ng malaking pagbabago sa larangan ng digital currency. Kaya atin pong aalamin or pag-uusapan yung pitong mga top 7 na mga crypto promises mula kay President-elect Donald Trump. Kaya, ayan, aalamin po natin kung ano ang mga ibig sabihin ng mga ito at kung ano ang posibleng epekto nito sa crypto market. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon po siya, si Ginoong Donald Trump. Ngayon ay ano po ba ang plano ni President-elect Donald Trump sa pagtanggal kay SEC chairman na si Gary Gensler. Yan, ito po yung una sa kanyang mga pangako. Isa po sa mga at ito po ay isa sa mga kontrobersyal na pangako ni President-elect Trump. At yan mula sa kanyang sa unang araw daw ng kanyang termino or pagkakaupo bilang pangulo ay yan, tatanggalin niya itong si Ginoong Gary Gensler. Para sa mga hindi pamilyar, si Ginoong Gary Gensler ay kilala sa kanyang mahigpit na regulasyon sa crypto market sa pamamagitan po ng tinatawag na enforcement actions, imbis na malinaw na mga regulasyon. Marami ang nagrereklamo sa approach na ito dahil nagdudulot ito ng kawalan ng clarity at nakakasagabal sa pag-usbong ng crypto industry sa US. Kung mapapatalsik nga ni President-elect Trump, si Ginoong Gary Gensler, at mailoklok ang isang pro-crypto na SEC chairman, maaaring mabuksan ang pinto para sa mas positibong development sa crypto sector ng Amerika. Inaasahan po ng mga tao na sa halip na mahigpit na pagpapatupad, ang bagong administrasyon ay magbibigay diin sa paglilinaw at pagbuo ng mga patakaran na makakatulong sa pag-usbong ng industriya. Yan, ang sunod naman ay ang National Bitcoin Stockpile na balak po ni President-elect Donald Trump. Ayan. Isang bago at makapangyarihang ideya ang plano ni President-elect Trump na magtayo ng isang National Bitcoin Stockpile o pambansang imbakan ng Bitcoin. Sa madaling salita ay nais po ni President-elect Trump na isama si Bitcoin bilang bahagi ng reserba o reservation ng US. Isang malaking hakbang ito na maaring magbigay ng kumpiyansa sa crypto market. Sa isa pong panayam sa Fox, nabanggit ni President-elect Trump na maaring gamitin ng US ang reserbang Bitcoin upang makatulong sa pagbabayad ng $35 trillion na federal debt ng bansa. Kapag natupad ito, hindi lamang magiging bahagi ng asset ng gobyerno si Bitcoin, kundi maaring lumakas din ang global influence ng US sa crypto market. Sa pagsama ng Bitcoin sa national reserves, ang US ay maaring makitang isang bansa na suportado ng gobyerno ang crypto na makapagdadala ng tiwala sa industriya at sa ibang bansa. At ayan, ang sunod naman ay ang gagawin ng US na crypto capital of the world. Isa pang ambisyosong pangako ni President-elect Trump ay gawing crypto capital of the world ang US. Ibig sabihin nito ay nais niyang gawing sentro ng mga crypto business, developers at investors ang Amerika. Upang magawa ito, nangangako si President-elect Trump na magpasa ng mga favorable regulations o paborableng regulasyon na magpapadali at magpapagaan ng operasyon ng mga crypto-related na kumpanya sa US. Sa ganitong paraan, hindi lamang mga local developers ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga international crypto projects na naghahanap ng lugar kung saan mas madali at mas ligtas ang kanilang operasyon. Kung magiging matagumpay ang plano ni President-elect Trump,
ang US ay maaring maging pangunahing destinasyon ng mga cryptocurrency at blockchain projects sa buong mundo. Yan, ang sunod naman ay ang plano ni President-elect Trump tungkol sa Bitcoin mining. Ayan, nais po ni President-elect Trump na masigurong ang nalalabing supply ni Bitcoin ay mamimina ng US. Isa itong estratehiya na nagbibigay diin sa pagiging energy independent ng Amerika. Sa kasalukuyan, ang Bitcoin mining ay ginagawa sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit nais po ni President-elect Trump na gawing sentro ng mining ang Amerika. Sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng mining activities sa loob ng bansa, mas makokontrol ng US ang supply at magiging sentro ng crypto mining industry. Ngunit may mga agam-agam din dito dahil ang mining ay nangangailangan po ng malaking energy consumption. Kaya't isa na ring tanong kung paano magpapatupad ng sustainable at eco-friendly na mining operations ang administrasyon. Ayan, ang sunod ay ang fair and clear regulatory changes. Ano nga bang ibig sabihin nito? Bilang bahagi ng kanyang crypto promises, nangako si President-elect Trump ng fair and clear regulatory changes. Ayon sa kanya, susuportahan niya ang pagbuo ng mga patas at malinaw na regulasyon para sa crypto. Ibig sabihin nito, nais niyang magkaroon ng balancing regulasyon na hindi masyadong mabigat para sa mga negosyo at magbibigay ng mas klarong gabay para sa lahat ng players ng crypto industry. Nabanggit na niya rin na sa unang 100 days or 100 araw niya sa opisina, balak niyang bumuo ng Crypto Advisory Council. Ang council na ito ay magpapayo sa kanya tungkol sa mga polisiya na makakatulong sa pag-usbong ng industriya. Sa ganitong paraan, magiging hands-on ang administrasyon sa pagbibigay ng tamang direksyon para sa crypto market. Ayan, dito naman po tayo sa right to self-custody. Yan, bakit nga ba mahalaga ito? Ang right to self-custody ay nagbibigay diin sa karapatan po ng mga crypto holders na hawakan at kontrolin ang kanilang digital assets nang hindi umaasa sa third-party platforms. Ibig sabihin, sila mismo ang may hawak ng kanilang assets. Noong July ay kinilala po ni President-elect Trump ang kahalagahan ng self-custody at nangako siyang ipagtatanggol ito. Kung maisa sa katuparan ang planong ito, ang mga Amerikano ay magkakaroon ng kalayaan na mag-transact ng direkta mula sa kanilang mga self-hosted wallets nang hindi kailangang dumaan sa mga exchanges o third-party na serbisyo. Sa ganitong paraan, mas magiging secure ang kanilang paghawak ng crypto assets at mapipigilan ang anumang external control sa kanilang transactions. Ayan, ngayon ay bakit naman tutol si President-elect Trump sa CBDC or Central Bank Digital Currency? Sa usapin ng digital currency, malinaw ang posisyon ni President-elect Trump laban sa CBDC o Central Bank Digital Currency. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng CBDC ay banta sa financial privacy ng mga Amerikano. Ang CBDC ay isang digital currency na ibinibigay ng gobyerno at kadalasang kapareho ng stablecoins na nakapeg sa asset gaya ng US dollar. Subalit, dahil ang gobyerno ang nag-i-issue ng CBDC, may posibilidad na gamitin ito para sa pagmanipula at pag-monitor ng mga transaction ng mamamayan. Kaya bilang pangako ni President-elect Trump, gagawin niya ang lahat upang pigilan ang pag-develop ng CBDC sa US. Sa halip, gusto niyang bigyan ang mga tao ng higit na kalayaan sa kanilang pera at mga transaksyon nang hindi kinokontrol ng gobyerno. At ayan, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay makikita natin na ang mga pangako po ni President-elect Trump ay tila pabor sa pagpapalawak at pagpapalakas ng crypto market sa US. Kung matutupad po ang kanyang mga pangako, maaring makita natin ang US bilang isang crypto-friendly na bansa na may malinaw na regulasyon, suporta para sa mga crypto businesses at pagprotekta sa privacy ng mamamayan. Ngunit syempre, lahat ng ito ay nakasalalay sa aktual na implementasyon ng kanyang pangako. Sa kabila ng positibong pananaw ng mga investors, mahalaga pa rin ang tamang pagpapatupad upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang epekto sa ekonomiya.
Kaya abangan natin ang kanyang mga susunod na hakbang sa larangan ng cryptocurrency at blockchain technology dahil maaring ito ang maging simula ng isang bagong crypto era para sa Amerika at syempre para sa buong mundo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.